Mikas, Kabanata 4. Darating ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol, at dudulog dito ang maraming bansa. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, "Hali kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan, at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak, at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway, at sa pakikidigmay di na magsasanay. Sa halip, bawat tao'y mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila, sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong titipunin ko ang mga napilayan at ang mga binihag, gayon din ang aking mga pinarusahan. Ang mga pilay na nalabi ay bibigyan ko ng bagong buhay, at ang mga itinapon ay gagawin kong isang malakas na bansa. Akong si Yahweh ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Zion sa araw na iyon at magpakailanman. At tungkol naman sa iyo, burol ng Zion, kung saan binabantayan ng Diyos ang kanyang bayan, gaya ng isang pastol, ikaw ay muling magiging sentro ng kaharian, katulad noon. Bakit ka dumaraing ng malakas? Wala na bang haring mangunguna sa iyo? Namatay na ba ang tagapayo mo, kaya't namimilipit ka sa sakit tulad ng isang babaeng malapit ng manganak? Mamilipit kayo't dumaing dahil sa matinding sakit, mga taga-Jerusalem, sapagkat aalis kayo sa lunsod at maninirahan sa kabukiran. Itatapon kayo sa Babylonia, ngunit kukunin muli roon. Ililigtas kayo ni Yahweh mula sa kamay ng inyong mga kaaway. Maraming bansa ang nag-aabang upang salakayin ka. Sinabi nila, wasakin natin ang Zion. Panoorin natin ang kanyang pagkawasak. Ngunit hindi nila alam ang iniisip ni Yahweh. Hindi nila nauunawaan ang kanyang layunin. Sila'y kanya lamang tinitipon upang parusahan, gaya ng ginapas na trigo upang dalhin sa giikan. Mga taga-Jerusalem, humanda kayo at parusahan ninyo ang inyong mga kaaway. Gagawin ko kayong kasinlakas ng isang toro na ang sungay ay bakal at tanso naman ang mga paa. Dudurugin ninyo ang maraming bansa. Ang mga kayamanang nasamsam ninyo ay ihahandog ninyo sa akin na Panginoon ng buong mundo.